Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer questions from one of our followers na pinipm niya ito sa ating FB page. So, ang nandito, tagilid man ito, consecutive numbers. So, dito tayo sa consecutive numbers. Meron tayong mga dalawang questions na nandyan. Let's read number 1. Question number 1. I have two numbers. 4 times the first diminished by twice the second yields 4. Anong ibig sabihin nito? Thrice the first increased by half a second gives 59. What are the two numbers? So, meron tayong dalawang numbers. Let A and B para sa dalawang numbers na yan. 4 times the first daw, so 4 times daw dito sa A, diminished. Ang ibig sabihin ng diminished, minus yan siya. Diminished by twice the second. So twice daw dito sa B. Yields 4. Ang ibig sabihin yan, equals 4. So, erase muna natin itong A and B para meron tayong space. So, ilagay na natin muna yan sa taas. Dito na tayo sa next. Thrice the first. So, yung first natin yung A. So, thrice daw sa first. Increased by half a second. Half daw sa second na number. Increased by half a second. Ibig sabihin yan plus half daw sa second. That means B over 2 or 1/2 of B gives 59. So therefore, this is equals 59. Para meron lang tayong makancel dito, itong unang equation natin, yang lahat ng yan, okay, yung unang equation natin, ito lahat ay i-divide natin ng 4. Ma'am, saan ka galing ng 4? Dito kasi sa ating 2B, ma-minus man yan o ma-positive, para pareho lang ba na B over 2 sa pangalawang equation natin, ito yung pangalawang equation natin, para maging pareho lang. So itong 2B, kung i-divide natin ng 4, this will give us B over 2 or 1/2 of B. Okay? So B over 2, so pareho na siya dito sa baba. Kaya ang ending nito ay i-divide natin ng 4 ang buong equation sa unang equation natin. Ito ang bali first equation natin dito. So, yung lahat ng yung naunang equation natin ay i-divide natin ng 4 lahat ng yan. 4A divided by 4 and this is A na lang. So, therefore, A na lang ang natitira dyan. Next, ito namang si negative 2B divided by 4 and this is minus B over 2 or half of B. And then 4 divided by 4 and this is equal to 1. Bali yung first, itong unang equation natin, lahat ng yan ay dinivide ng 4. After na dinivide ng 4 yung buong equation, ngayon ay nagiging A minus B over 2 equals 1. Ngayon, ang next nating gagawin ay ito namang pangalawang equation natin. Okay? Dito natin yan ilagay kasi i-combine natin yung dalawang equation na yan. Anong gagawin natin? I-add natin yung buong itong pangalawang equation natin. At ito naman yung pang-third na equation. Kasi nga, bakit third? Ito kasi yung first natin. So, ito na yung pang-third na equation natin. I-combine lang natin sa second. I-add natin. Kapag i-add natin kasi, ito ay ma-cancel out. So, ang matitira na lang, we have 3A plus A and this is 4A equals 59 plus 1. This is 60. Now, para makuha na natin yung value ni A, since si 4 ay pang-multiply sa A, pang-divide na ngayon yan sa 60. In other words, mag-divide tayo ng 4 to both sides para makancel yan siya. Letter A na lang ang natitira.
Now, A equals 60 divided by 4, and this is 15. So, ngayon, meron na tayong value ni A, which is 15. So, yung value ni A ay 15. Lagay natin yan dyan. O, yan yung value ni A. And then, dito tayo. Ito ang gamitin natin. Itong 4A equals 60. Bakit yan ang gagamitin natin? Meron tayo dito sa unang equation natin. Now, pwede na nating ipang-delete yung iba. Okay? Kahit i-delete na natin yung iba. Delete muna natin yung ibang mga equation. So, itong equation na ito, gamitin natin itong 4A na yan, yung 4A. Ang 4A ay equals 60. So, ngayon, si 4A daw equals 60 minus 2B equals 4. Itong si 60, since positive yan siya, kapag matransfer pang minus na yan dito sa 4. And then, ang matitira na lang, ay itong si negative 2B. Now, negative 2B equals 4 minus 60, and this is negative 54. 56 pala. So, para makuha natin yung value ni B, itong negative 2, since pang-multiply siya sa B kapag coefficient siya or beside siya sa any variable or any yung mga letters ba, ibig sabihin nag-multiply ito. Now, si negative 2, since katabi siya ni B or pang-multiply siya dyan, kapag matransfer, pang-divide na siya sa ating negative 56. So, therefore, negative 56 divided by negative 2, and this is positive 28. So, therefore, ang sagot dito, yung isang number ay 15, yung pangalawang number ay 28. That is 15 and 28. Now, ngayon, kung medyo naguluhan kayo sa medyo mahaba siguro yung solution para sa inyo, pwede niyong ulitin yung ating video. Kung paanong na-identify natin yung dalawang numbers, 4 times the first, bali 4 times daw yung unang number natin, which is let A para sa first number, diminished by minus yan siya. So, parang inulit lang natin, uulitin lang din natin. Twice the second, yung second natin ay yung B, yields by 4, ibig sabihin equals 4. Now, dito naman sa pangalawa, thrice the first, so thrice daw sa una, increased by plus yan siya, increased by half a second. So, half daw sa B or B divided by 2 gives 59. So, ito yung bali first equation natin, equation number 1. Tapos, ito naman yung si equation number 2. Para makombine natin itong dalawang equation na to, para isa sa kanila ang pwede nating i-cancel out para maka-isolate tayo ng isang number para makuha natin yung value nito. Or isang letter ba, yung variable para makuha natin yung value. So, isa sa ating nakita, yung unang solution natin na ginawa, na itong si negative 2B ay gagawin nating i-half yan siya or B over 2 na pareho dito sa isa. So, since yan ang na-identify natin, yung buong equation dito sa first equation natin ay dinivide lang natin ng 4. Okay, so na-explain na natin yan, inulit lang natin. 4A divided by 4A na lang siya, tapos yung next ay negative 2B divided by 4, and this will be negative B over 2. And then, yung next ay 4 divided by 4 equals 1. So, pwede na natin siyang i-combine. Since ito ay positive and negative, kaya i-add lang natin yung buong equation. So, we have 3A plus A. This is 4A equals 59 plus 1, and this is 16. So, makuha na natin yung value ni A. Since si 4 ay pang-multiply dyan, pang-divide na yan sa kabila. So, A equals 60 divided by 4, we have 15. So, bali ito na yung ginawa natin na meron na tayong value ni A, which is 15. Kaya ngayon, since pwede naman natin gamitin itong 4A mismo ba, na equal siya sa 60, si 4A, so, dito lang tayo sa unang, yung first equation ang gamitin natin. Since si 4A ay equal lang naman sa 60. So, gawin na natin yung 60.
while the rest sa equation na nandito ay kopyahin natin para lang makuha natin yung value ni B. Now, itong si 60, since positive yan siya, kapag matransfer minus 60 na yan, so this is 2B, negative 2B equals 4 minus 60. May deposito kang 4, uutang ka ng 60, so may utang ka pang 56, negative 56. Para makuha natin yung value ni B, yung negative 2, since pang-multiply siya dyan, pang-divide na siya doon sa kabila, so parihong negative, kaya positive yung sagot natin, 56 divided by 2, that is positive 28. So ngayon, ito na yung sagot, yung unang number ay 15, yung pangalawa ay 28. Next, ito na naman tayo sa number 2. The average of 10 numbers is 12. If one number is among these 10 numbers is removed, the average of the remaining numbers is 11. What number is removed? Now, kung napanood nyo na ito sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn, I hope meron na kayong sagot. So, ganito lang siya kasimple. Since average of 10 numbers ay 12, 10 number yan siya, i-multiply lang natin yung 12 by 10. So, ito na yung total sa 10 numbers na yan. Paano? Mag-example tayo. Halimbawa, 1 plus 2 plus 3 plus 4. Okay, ano pang gusto niya? Plus 5. 5 number yan siya. Now, itong 5 number, i-divide natin ng 5. Ang pinaka-average nito ay, ilan ba ang average nito? 3. Paano kukunin yung total niyan? Kahit i-add pa natin yan lahat, ang total niyan ay pareho lang sa itong 5 na pang-divide na i-multiply na siya sa kabila. Remember, kung pang-divide siya dito, kung i-transfer sa kabila, pang-multiply na siya. So ngayon, pang-multiply na si 5 dito. Example to ha, example. Para maintindihan nyo kung paanong nag-multiply lang tayo sa 10, itong 10 na to sa ating average na 12. So ngayon, 3 times 5 and this is 15. Kahit i-add pa natin ito lahat, this is equal to 15. So ang kinuha lang natin ay yung total. Okay, yung average of 10 numbers is 12. So ito yung total. Okay, total sa 10 numbers. Yung 10 numbers na yan. Next, if one number among these 10 numbers is removed, the average of the remaining numbers is 11. 11 yung average. Okay, one number is removed, therefore 9 na lang, di ba? 9 na lang. 11 times 9, this is 99. Ito naman yung total sa 9 na mga numbers, yung remaining na numbers. Kunin natin yung difference. 120 minus 99 and this is 21. Ito na yung sagot. 21. What number is removed? The answer is 21. Bali yung total, kasi 12 man siya, isa lang naman na number ang nakuha dito. So doon din tayo sa total sa pangalawa. Yung difference dyan, yan na yung number na ni-remove. Thank you for watching and all. I hope na meron kayo natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.